Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Senator Risa Ontiveros nanawagan kay BBM na iban na ang Pogo. Yan guys, isa ng mainit na balita. Naglabas kasi ng statement itong si Senador Risa Ontiveros na alam naman natin guys, isa sa pinakamasugid na naghihiring dahil sa yung committee nga, chair committee ng Women's, Children's, di ba? Na iniimbestiga ngayon yung Pogo. Silang dalawa ni Vice Chair itong si Sherwin Gatchalian. And guys, so ang nakakabilib dito kay Senator Risa Ontiveros, mula noon guys, mula noon hanggang ngayon iisa lang ang kanyang tayo o yung stand niya sa Pogo, ayaw niya sa Pogo. Dahil nga sa maraming controversial, lalo na ngayon, di ba? Bumulagta yung mga maraming krimen at maraming mga hindi magagandang nangyayari sa Pogo at nagiging problema o sakit ng ulo ng ating bayan, 'di ba? So, saan ba nagsimula ang Pogo na to? So, wala nang iba kung hindi yung legacy ni Duterte, 'di ba? Pag upo pa lang niya, yun guys, pinayagan niya na yung Pogo sa ating bansa. Kaya nga ito yung panawagan ni Senador Risa Ontiveros. Sabi niya, aksyonan na ng presidente ang pagban sa Pogo. Ano pa ang inihintay? Di ba? Tama nga naman, di ba? Ano pa bang inihintay? Sa dami ng nangyayari ngayon sa Pogo, di ba? Sabi niya dito, halo-halong kalamay na ang scams, national security threats, at human trafficking. Iisa lang ang malinaw. Scam centers ang Pogo, kanlungan ito ng mga pugante. So tama 'di ba? Talaga ng mga national threats to, guys. Kasi nga pumasok na ang China dito sa ating bansa, yung mga masasamang loob. Lalo pa may sigalot tayo 'di ba sa China diyan sa West Philippine Sea. At sinasabi niya dito na scam centers, totoo 'di ba? Scam centers nagiging hubs na ng mga scammer dito. Iba-iba, meron na diyan na prostitute, kidnapping, minsan kapwa Chinese pa nila yung kanilang binibiktima guys, 'di ba? Nandiyan yung na-discover dati na love scam. So lahat na yata nandyan. Kaya sabi niya, halo-halo na to, parang kalamay na. At tapos sabi niya, kung gusto talagang labanan ng administrasyon ang krimen at banta sa ating pambansang seguridad, aksyonan na ng presidente at iban na ang Pogo. Yan guys, di ba? Talagang itong si Senador Risa Ontiveros, ito yung maganda sa kanya guys. Pagdating sa national issue, talagang lumalaban siya. Nakikita mo yung tayo niya, di ba? At pag nag-hearing siya, talaga namang patok. Quality hearing ang ginagawa niya na talagang may kinalaman sa ating bayan. Hindi lang ito personal na interest, nakita natin yan, di ba? Nung kay Kibuloy, talagang kahit pader itong si Kibuloy ay talagang binangga niya dahil nakita niya na maraming nagreklamo at yun na nga napunta ngayon sa wanted na hanggang ngayon pinaghahanap pa itong si Kibuloy at nagtatago pa. So maraming issue ang tinatayuan nitong si Senator Risa Ontiveros at talagang para sa bayan. Kaya tayo guys, believe tayo, sana nga tuloy-tuloy ang kanyang ganitong mga stand sa ating gobyerno at paglaban. Di ba? Kagaya ng Pogo na to para sa ating bayan. At sana tuloy-tuloy to. Malay natin, di ba? Pagdating ng 2028, makakasagupan niya na itong si Sara na no comment pagdating sa China. Di ba guys? O kasi ngayon, di ba, pagkatapos din kay Alice Goo, di ba, na kala natin yun na yung pinakamalaking Pogo Hub na 7.6 meter, ano yun, hectares. Ito mas malaki guys, yung sa Porac, Pampanga. At sinasabi nga na may kaugnayan ito dun sa Tarlac.
hinahanapan na lang ng ah, matibay na lalo pang ebidensyang magtuturo dito kay Alice Goong. Di ba? Kaya yan ang ano natin guys. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Dapat na bang iban itong pogo sa ating bayan na sumisira, di ba? Sa himahin ng ating bansa. At siyempre sumasabog din ito sa mukha ng presidente. Lalo pa sa ibang bansa guys, pinasara na nila kagaya sa Cambodia, meron pa lang dating pogo dyan. Pero ngayon wala na. Kasi nga nagiging pugad ng mga pugante. At doon sa Porac, Pampanga, yung huling nakitang nirescue nila, di ba? May mga sugat, tinorture daw. Yung pala, torturer din siya, guys. Di ba? Yung pala, torturer din pa. At itong biktima na to, sinasabi niya, na-trace dahil binigay pala yung pangalan nito sa China Embassy at sinasabing pugante. So, ibig sabihin, may kaso din pala siya sa China at pumunta dito. Imagine paano sila nakakapasok dito, di ba? Isang pugante sa kanilang bansa. At marami pa guys na nakakalusot dyan sa Bureau of Immigration. At siyempre, alam naman natin na talamak. At maraming pera yung China guys. Talagang pinakita doon sa nakuhanan ng cellphone sa may Porac. Kaya ang daming pera, bulto-bulto guys. Bulto-bultong pera ang nakita. Siguro, pang suhol nila yun, o panggamit sa kanilang krimen, di ba? Talagang lumalabas yung money laundering dito. Dito nililinis sa ating bayan yung mga perang galing sa masama, guys. Galing sa sindikato. Kaya talagang nagiging sakit ng ulo itong Duterte legacy na to. Yung Pogo, guys. Yung Pogo, kaya kailangan mag-ingay tayo para matigil na to. Di ba? So actually, ang Pogo pala dito sa ating bansa, nasa 400, dami, di ba? 100 pa lang ang napapasara. So sino kaya nakikinabang dito? Bakit ayaw pa rin ipasara, magpasa hanggang ngayon? Sa kabila ng maraming controversial na nagiging sakit na nga ng ulo ng ating bansa, di ba? Nagiging masama na ang imahin natin sa ibang bansa. Kaya ngayon guys, talagang yung sa Porac, pinakamalaki pala yun. Alas 10 hectares. Tapos 47 building na itayo nila guys. 47 building na itayo nila. Yung pala puro scam center yun. Sabi ni Risa Ontiveros. Kaya supportan po natin si Senator Risa Ontiveros sa kanyang pakikipaglaban dahil laban din natin to sa ating bayan. Saludo tayo sa kanya, Senator Risa Ontiveros. At sana nga, ikaw ang susunod na mataas na leader ng ating bayan na nakikita natin na may malasakit. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Talagang dapat namang iban itong Pogo Hub dito sa ating bansa. Alright guys, hanggang dito na po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.